Lumulutang sa ere si Laulaw habang bahagyang nakabuka ang bibig, halatang nagulat sa kung anong nangyayari sa harapan niya. Kasabay nito hawak ng ating bida na si Feng Hao ang kanyang ulo habang nakapikit at pinagpapawisan, halatang pagod na ang mukha niya bago pagod na sinabi niyang sobra na ang pressure na nararanasan niya lately kaya magpapahinga na lang muna siya. Hindi nagtagal, napunta si Feng Hao sa gitna ng malawak na damuhan at doon niya napansin ang isang bagay na kumikinang na bumagsak sa damo. Paglapit niya, nanlaki agad ang mga mata niya nang makita ang isang kumikinang na dilaw na libro at gulat na nasambit niyang Zuan grade ito. Ramdam ang pagkabigla sa mukha ng ating bida habang iniisip niyang high grade ang Zuan samantalang yellow grade lang ang pinakamataas na scale sa buong Yulon City, kaya hindi niya maintindihan kung paano napunta roon ang ganoong klaseng teknik. Sa susunod na sandali biglang lumitaw ulit si Laulaw sa tabi niya at inosenteng nagtanong kung may nakakita raw sa low-level technique niya na ginamit niya lang pangkalang sa paa ng mesa, agad namang natulala si Feng Hao, pinagpawisan ng malamig at halatang hindi makapaniwala sa narinig. Kumislap ang mga mata ng ating bida habang lumingon sa paligid at nagtatakang tanong ni Laulaw kung nasaan na ang libro. Wala nang pag-aalinlangan na sumugod siya ng mabilis. Halos lumipad pasugad habang pasiga na tinatawag ang libro na parang pinakamamahal niyang kayamanan. Kasabay nito agad naman na lumingon si Laulaw na parang inahasaan na niya ang reaksyon ng ating bida kasabay nito biglang ngumiti si Laulaw at itinaas ang kumikinang na dilaw na libro habang sinabing nandito lang pala ito. Sa eksaktong sandali na iyon bumagsak ng pad-apa si Feng Hao at napasubsob ang mukha niya sa lupa. Nakalutang pa rin si Laulaw sa itaas habang nakangiting nakatingin sa ating bida at inosenteng tinanong kung bakit hindi pa raw siya umaalis at bakit kumakain na siya ng lupa sa damuhan. Hindi pa man nakakabangon, galit na lumingon ang ating bida na si Feng Hao at pasiga na nagtanong kung paano raw nagkaroon si Laulaw ng ganoon ka-precious na secret book. Samantala inosenteng binuksan ni Laulaw ang kumikinang na libro habang nakangiti at sinabing precious ba raw ito, dahil kadalasan ginagamit niya lang ito pang patong kapag gumagawa ng tsaa. Matapos marinig iyon, biglang nang itim ang buong mukha ng ating bida at napasigaw na huwag naman daw siyang biruin ng ganoon. Sa lupain ng Tianwu Continent, 3 uri ng secret script ang kinikilala ng lahat ng martial artist. Una ang forging body, na siyang ginagamit para dalisayan at patatagin ang mismong katawan ng isang practitioner. Kasunod nito ang Wuyuan Secret Method, ito ang teknik na kumokontrol sa whirlpool ng Wuyuan sa loob ng katawan, at ang level nito ang magtatakda kung gaano karaming Wuyuan ang kayang hawakan ng isang tao, at kapag napili na ito, hindi na ito maaaring palitan pa. At ang huli ay ang martial arts, kung saan ang isang high-quality na martial art ang nagbibigay ng susi para makapaglabas ng matinding explosive power sa labanan. Bukod pa rito, ang bawat secret script ay hinahati sa 5 grado mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, nagsisimula sa no grade, kasunod ang yellow, Zuan, earth, at ang rurok na heaven. At ang bawat grado ay may 3 pang antas, low, medium, at high. Sa puntong ito hindi na napigilan ng ating bida ang sarili at napasigaw sa inis habang naaalala niyang ang martial arts ng kanyang pamilya ay nasa low-level yellow grade lang, at ang pinakamataas na antas na meron sa buong Yulon ay yellow grade high level pa lamang. Hindi man lang nagbago ang inosenteng mukha ni Laulaw habang ipinapakita ang isang tambak ng kumikinang na dilaw na libro at nagtatakang sinabi na kailangan niya lahat ng iyon para lang gumawa ng tsaa. Sa sobrang shock, agad namang napangiwi ang ating bida, pinagpapawisan ng malamig at halos masuka ng dugo habang hindi makapaniwala sa narinig. Walang pag-aalinlangan na yumuko ng todo si Feng Hao sa damuhan at magalang na nakiusap na tanggapin siya bilang disipulo. Sinabing handa siyang tiisin ang lahat ng hirap sa hinaharap, at nahihiya pang nagtanong kung sino ba talaga si Laulaw. Biglang napatalon sa sobrang tuwa si Laulaw habang pasiga na sinasabing sa wakas ay may disipulo na siya, habang nakatingin lang ang ating bida mula sa baba at tahimik na napapaisip kung paano naging ganito kabata ang ugali ng magiging master niya. Nakangiting tumingin si Laulaw sa ating bida at sinabing hindi na niya kailangang malaman kung sino siya, dahil siya na ang master nito ngayon, at tanging sa pag-aaral ng Yanju lang matutupad ang 3-year agreement. Magalang na tumayo si Feng Hao sa harap niya at nagtanong kung paano niya sisimulan ang pagsasanay ng Yanju. Agad namang sumagot si Laulaw at pinaliwanag na kailangan muna niyang matutunan ang mga skill sa secret script at palakasin ang kanyang pisikal na katawan,
dahil kung pipilitin niyang buksan ang virtual martial arts nang hindi handa ay siguradong ikamamatay niya ito. Matapos marinig iyon, seryosong yumuko ang ating bida at sinabing susundin niya ang lahat ng utos ng kanyang master. Makalipas ang ilang araw, makikitang patuloy na nagsasanay mag-isa ang ating bida sa gitna ng malawak na courtyard sa ilalim ng tirik na araw. Habang pinipilit ang bawat paghinga ayon sa Tiger Moving Chapter, halatang nahihirapan si Feng Hao at pinagpapawisan. At sa isip niya ay napagtanto niyang tunay ng Zuan grade ang skill dahil kahit paghinga pa lang ay sobrang bigat na. Samantala, mula sa di kalayuan ay pinapanood siya ng tatlong lalaki na halatang nang iinsulto, at narinig ang mayabang na sinabi ng isa na kunwari pa raw nahihirapan si Feng Hao. Dagdag pa ng isa pang hanggal na marahil daw ay dahil hindi na leader ng bahay ang kanyang ama, kaya isang basura na lang siya na mananatiling basura habang buhay. At sa huli, naiinis na sinabi ng pangatlo na umalis na lang sila at huwag nang sayangin ang oras sa isang basura na tulad niya, sabay tawanan nilang tatlo habang papalayo. Biglang may sumabog na matinding liwanag mula sa likuran ng tatlong nang iinsulto kanina, dahilan para mapahawak sila sa ulo at mapalingon ng sabay-sabay sa sobrang gulat. Nagtatakang sigaw ng isa kung ano ang nangyayari, habang dagdag pa ng isa pang hanggal kung may nag-breakthrough ba. Sa gitna ng alikabok, unti-unting lumitaw ang ating bida na si Feng Hao na napapalibutan ng nagliliyab na aura, at gulat na gulat siya sa sarili dahil hindi niya inaasahan na aabot agad siya sa level 3, at doon niya napagtanto na hindi siya niloko ng kanyang master. Agad namang nagkagulo ang mga taong nakapaligid, hindi makapaniwalang sinasabi ng ilan na imposible raw ito at paano raw nakapag-breakthrough ang isang itinuturing nilang basura. Kasabay nito, pasigaw na pinagsabihan sila ng kanilang tagapagsanay na ituloy lang ang pagsasanay at huwag tumigil. Samantala, seryosong nakatingin mula sa malayo ang isang lalaking may mahabang balbas, at tahimik na napaisip kung ano ang nangyayari dahil matagal nang hindi nakakausad ang batang iyon. At sa huli, napagdesisyonan niyang kailangan na niyang makipag-usap mismo sa bagong leader ng pamilya Feng. Sa isang iglap, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan habang tinatawag ang master at ang mga elder. Agad namang humarap ang lalaking may balbas at seryosong nagulat na nakapag-breakthrough si Feng Hao kaninang umaga habang nagsasanay. Sa loob ng bulwagan, makikitang nakaupo ang mga elder habang isa sa kanila ang nagtanong kung bakit ngayon lang siya nakapag-breakthrough at kung may iba pang kakaibang nangyari. Habang tahimik na nakikinig ang matandang elder na may mahabang puting buhok, isang lalaki naman ang magalang na nagsalita at sinabing kakaiba ang mga galaw ni Feng Hao sa training ground kumpara sa dati. Agad na napakunot ang noo ng ama ng ating bida at gulat na nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng kakaiba. Seryosong sumagot ang lalaking may balbas at pinaliwanag na ang set ng practice techniques ni Feng Hao ay sabay na nagpapalakas ng physical toughness at strength control. Pagkarinig nito, tumayo ng tuwid ang ama ng ating bida at sinabing sa tingin niya ay hindi bababa sa high-level skill ng yellow grade ang ginagamit ng kanyang anak. Agad namang nagbulungan ang mga elder sa paligid, hindi makapaniwalang narinig ang salitang yellow grade high-level technique. Habang nananatiling tulala ang ama ng ating bida, halatang hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Mabigat ang boses ng matandang elder na may mahabang puting buhok habang ipinaalala niyang sa buong pamilya Feng ay iisa lang ang umiiral na yellow grade high-level secret script, at isa pa itong martial secret script lamang. Hindi na siya nakatiis at biglang nagsalita na siya mismo ang titingin, kasabay ng paghakbang niya paabant habang nakasunod ang iba pang miyembro ng pamilya. Samantala, seryosong napaisip ang ama ng ating bida at tahimik na nagtaka kung nakakuha ba ng payo si Howard mula sa mga eksperto. Makikitang basang-basa ng pawis ang mukha ng ating bida habang marahang humihinga ng malalim, humihigop ng hangin at dahan-daang bumubuga. Sa bawat paghinga, ramdam ang bigat ng kanyang pagsasanay, hanggang sa biglang nag-ipon siya ng lakas at buong puwersang sumuntok pasulong. Sumabog ang malakas na enerhiya sa paligid habang nananatiling nakatayo si Feng Hao sa kanyang stance, ang kamao ay nanginginig sa tindi ng puwersa. At sa huling galaw, mas tumulim ang tingin ng ating bida habang sunod-sunod na pinakawalan ang kanyang mga suntok, puno ng determinasyon at hindi nagpapakita ng pagod. Habang pinapanood mula sa malayo, hindi mapigilan ng mga disipulo ang kanilang gulat at sabay-sabay na nagtanong kung paano biglang lumakas si Feng Hao at kung anong skill ang ginagamit niya. May isa pang nagsabi na sigurado raw na yellow grade ito at baka high level pa,
habang ang isa naman ay pilit na sinasabing imposible raw at nagkataon lang. Samantala, tahimik na nag-iisip ang matandang elder na may mahabang puting buhok, at sa loob-loob niya ay inamin niyang posibleng ang yellow grade secret script ang hawak ni Feng Hao, pero plano niyang tulungan ito kapag siya na ang naging master ng pamilya. Agad siyang humarap at mariing sinabi na sumama pabalik sa kanya si Feng Hao at huwag itong ipagsasabi kahit kanino. Sa kabilang banda, makikita ang ama ng ating bida na nakangiti ng bahagya habang puno ng pagmamalaki ang isip, sinasabing alam niyang kaya ito ni Hao at sobrang proud siya sa kanyang anak. Pagsapit ng gabi, makikitang mag-isang nakaupo ang ating bida sa ibabaw ng isang bato sa ilalim ng mabituing langit, at malakas na tinawag ang kanyang master na lumabas agad. Agad namang lumitaw si Lao Lao na halatang inaantok, umiiyak pa sa antok habang yakap ang kanyang kumot, at inis na sinabi na ginugulo raw ang tulog niya. Hindi nagpatinag ang ating bida at seryosong nagpaliwanag na kahit napakalakas ng mga skill na ibinigay sa kanya ay mabilis siyang napapagod matapos ang maikling pagsasanay, at hindi raw siya makapaghintay na makarecover dahil sayang lang sa oras. Nakapikit pa rin si Lao Lao habang sinabing kasalanan din daw ng ating bida kung bakit mahina ang katawan niya, kaya natural lang na limitado ang kaya nitong tiisin. Agad namang nagpakyut ang ating bida at nambola na napakatalino raw ng kanyang master at siguradong may paraan ito. Napairap si Lao Lao at tinawag siyang bola, sabay tanong kung narinig na ba niya ang tungkol sa mga pharmacist. Medyo nagulat ang ating bida pero mabilis na sumagot ng oo habang nakatayo sa ilalim ng bituin kasama ang lumulutang na si Lao Lao. Hindi nagtagal, napaisip si Feng Hao at naalala niyang may mga usap-usapan sa kanilang lungsod tungkol sa ilang bagay na may kinalaman dito. Sa kontinente ng Tianwu, bukod sa mga martial arts practitioner ay may dalawa pang kilalang propesyon, ang pharmacist at ang poison master. Ang pharmacist ang itinuturing na pinakamarangal sa buong lupain, dahil sila ang gumagamot ng mga sakit at sugat, at kahit gaano pa kataas ang cultivation ng isang tao ay tinatamaan pa rin ng pinsala, kaya kung wala sila ay madaling bumagsak ang kahit sinong mandirigma. Para maging isang pharmacist, kailangan munang magkaroon ng pharmacopoeia, at ayon dito ay lulunukin ang mga gamot at saka ito huhubugan sa loob ng katawan, at sa puntong iyon ay maituturing ka ng tunay na pharmacist. Pero hindi basta-basta ang pagbuo ng pills dahil napakalaki ng resources na kailangan, kaya tanging malalaking pamilya sa malalaking lungsod lang ang kayang magpalaki ng isang pharmacist, at ang pharmacopoeia mismo ay itinuturing na kayamanan na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, kaya nakadepende rin dito ang antas ng isang pharmacist. Kabaligtaran naman ang mga poison master dahil ang pinapractice nila ay mga poison secret scriptures at gumagawa sila ng mga lasong pills, at sila ang itinuturing na pinakadelikadong tao sa mainland na walang gustong makabangga. Makikita ang nakakatakot na imahe ng lason na bumabalot sa anyo ng bungo, kasabay ng isang patalim na may bahid ng dugo, dahil sinasabing ang mga taong bumangga sa mga poison master ay madalas na namamatay sa matinding lason. Habang nakapikit pa rin sa antok, biglang nagtanong si Lao Lao kung bihira ba talaga ang pharmacopoeia at ang mga poison master, at kung bakit daw sobrang naiiba ito sa panahon ngayon. Napabuntong hininga si Lao Lao habang lumulutang pa rin na yakap ang kumot, at sinabing sige na nga raw dahil hindi rin naman niya gagamitin, ibibigay na lang daw niya ang God Pharmacopoeia Scripture para matahimik na siya. Pagkasabi nito, biglang kumislap ang paligid at lumitaw ang isang nagliliwanag na scroll na dahan-daang bumaba patungo sa ating bida. Nanlaki ang mga mata ni Feng Hao habang sinalo niya ang kumikinang na scripture, at ramdam ang matinding enerhiya na bumabalot sa kanyang buong katawan habang umiikot ang liwanag sa paligid niya. Habang nakalutang ang kumikinang na scroll sa harap niya, hindi mapigilan ng ating bida ang excitement at napasigaw sa isip na baka magiging legendary pharmacist na siya. Mabilis niyang sinalo ang scroll habang dahan-dahan itong bumubukas, at maingat niya itong hinawakan na para bang isang kayamanan. Pagkalat ng liwanag, agad niya itong binuksan ng buong pag-asa, pero sa halip na mga nakasulat ay wala siyang ibang nakita kundi blankong papel. Umupo siya sa lupa at muling sinuri ang scroll, pilit na hinahanap ang kahit anong letra, hanggang sa hindi na niya napigilan ang inis at napasigaw kay Lao Lao na niloloko ba siya dahil blanko ang lahat. Agad na sinupalpal ni Lao Lao ang ating bida at sinabing hindi basta-basta mababasa ang pharmacopoeia na iyon, dahil tanging mga may virtual martial arts physique lang ang makakabasa ng God Pharmacopoeia Secret Scripture.
Nagtaka ang ating bida at sumagot na meron naman daw siya ng ganoong physique pero wala pa rin siyang makita. Paliwanag ni Laulau na kailangan niyang patikan ng dugo ang gitna ng scroll at saka ito pagtuunan. Nang pansin, napakunot ang noo ni Feng Hao at nagtanong kung dugo niya ba talaga ang kailangan, pero sa huli ay pumayag na rin siyang subukan. Walang pag-aalinlangan niyang kinagat ang kanyang daliri at hinayaang tumulo ang dugo diretso sa gitna ng kumikinang na papel. Pagpatak ng dugo, biglang sumabog ang matinding gintong liwanag mula sa scroll na halos silawin ang buong paligid. Pumikit ng mariin ang ating bida at sinubukang ituon ang atensyon, habang pinipilit na pakalmayan ang sarili. Sa isang iglap, parang hinigop ang kanyang kamalayan sa loob ng isang kakaibang espasyo kung saan lumulutang ang malalaking haligi ng kumikinang na sulat, at doon siya napalutang na tila nalulunod sa dami ng impormasyon. Nanlaki ang mata ng ating bida habang unti-unting nauunawaan ang nakikita, at doon niya napagtanto na ang lahat ng iyon ay mga recipe ng pills. Nakaupo sa damuhan ng ating bida na tuwang-tuwa habang sinasabing napaka-convenient daw dahil nasa isip na niya ang lahat ng recipe ng pharmacopoeia at basta mag-focus lang ay makikita niya agad ito, at talagang amazing daw. Walang ganang sumagot si Laulau habang nakabalot sa kumot, at sinabing huwag daw siyang yabangan ng bagong nakuhang mababang kaalaman. Napabuntong hininga na lang ang ating bida at tinawag sa isip na Merciless Master ang kanyang guro. Pero agad ding nakiusap na kung pwede raw bigyan siya ng herbs dahil mas mababa ang kalidad ng mga meron siya kumpara sa nasa pharmacopoeia at gusto na niyang gumawa ng pills. Agad namang tumanggi si Laulau at sinabing hindi pwede dahil snack lang daw niya ang mga elixir. Dahil dito, napasabi ang ating bida na parang wala rin palang silbi ang pharmacopoeia sa kanya ngayon. Lalo namang nena si Laulau at galit na sinabing paano raw siya nagkaroon ng ganito kitingang disipulo. Itinaas ni Laulau ang isang daliri habang yakap pa rin ang kumot, at ipinaliwanag na hindi naman daw mataas ang requirement para sa Shudan na nasa pharmacopoeia, at kahit low-level recovery lang ang epekto nito ay sapat na para sa kasalukuyang pisikal na lakas ng ating bida. Nagliwanag ang mga mata ng ating bida nang marinig ang pangalan ng pill, at sinabing hahanapin niya agad ang Shudan sa isip niya. Pumikit siya ng mariin at pilit na hinanap sa loob ng pharmacopoeia, paulit-ulit na nagtatanong sa sarili kung nasaan ito. Hindi nagtagal, bigla siyang napangiti at sumigaw sa isip na nahanap na niya, kasabay ng paglitaw ng kumikinang na sulat na nagsasabing kailangan ng low-level Lanshan grass at low-level fire flower para sa Shudan. Agad niyang tinawag si Laulau para sabihin ang natuklasan, pero paglingon niya ay wala na ito, bigla na lang nawala sa hangin. Naiwan mag-isa ang ating bida sa gitna ng madilim na damuhan, at napabuntong hininga habang sinasabing wala na naman ang kanyang master at palaging ganito ang nangyayari, kaya napagdesisyonan niyang bibili na lang siya ng mga sangkap kinabukasan. Kinabukasan, bumungad ang maingay na palengke sa ilalim ng maliwanag na araw, kung saan sabay-sabay na sumisigaw ang mga tindero, may nag-aalok ng espada, may nagbebenta ng return to the moon para sa 10 gold, isang hiwa ng cornbread para sa 4 na gold, at dragon scale armor na 5 gold bawat piraso. Lumapit ang ating bida sa isang stall na medyo kinakabahan, at sinabing 50 gold lang ang dala niya, sabay tanong kung meron daw 3 piraso ng shingling grass at 2 talampakan ng fire cloud vines. Ngumiti ang tindero habang pinapaypayan ang sarili at sinabing pamilyar daw ang mukha ng ating bida, kaya kahit 80 gold ang presyo ay ibibigay na lang daw niya ito sa 50 gold. Agad namang nagpasalamat ang ating bida, pero bago pa man siya makaalis ay may biglang tumawag mula sa likuran at kinilala siya bilang Young Master Feng Hao. Hindi nagtagal ay lumapit ang isang grupo na pinangungunahan ng isang binata, at may bamulong na hindi na raw pinuno ng Feng family ang ating bida at ang kanyang ama. Kunwaring nagulat ang leader ng grupo at humingi ng paumanhin na hindi raw niya alam ang balita, pero agad namang ngumisi at nangut siya na kaya pala ito mismo ang bumibili ng gamot dahil isa na lang daw itong abandonadong anak ng pamilya Feng. Ang lalaking ito ay si Yang Koi, isang martial apprentice na nasa ika-4 na antas. Agad na nagbulungan ang mga tao sa paligid nang makitang magkaharap ang ating bida at si Yang Koi, at may nagsabing mukhang magkakaroon daw ng away, habang ang iba ay hindi raw alam kung sino ang mananalo. May ilan na agad na nagsabi na si Young Master Yang Kui raw ang sigurado, dahil hindi na naman daw Young Master ng Feng family si Feng Hao. Nanatiling tahimik ang ating bida habang pinakikinggan ang mga bulong,
at dahan-dahang itinaas ang tingin sa kanila. Sa halip na patulan ang pang-iinsulto, kalmado siyang nagsalita at nagtanong kung saan daw makakabili ng tali para sa aso, dahil marami raw tao at may tanong lang siya. Pagkatapos ay ngumisi siya at dinagdagan na talagang incompetent daw ang mga tao ngayon, dahil hinahayaan nilang maglakad sa palengke ang 4 na aso ng walang tali. Malinaw na tinutukoy ang grupo ni Yang Kui. Nagtawanan ang mga taong nakapaligid matapos marinig ang banat ng ating bida, at may nagsabi na matalas daw talaga ang dila ni Feng Hao at siguradong napahiya si Yang Kui. May ilan pang humalaklak at sinabing kitang-kita raw nila kung gaano ka-vivid ang pang-iinsulto. Dahil dito, biglang dumilim ang mukha ni Yang Kui at halatang nanginginig sa galit habang nakatitig sa ating bida. Galit na galit niyang sinabi na alam ba raw ng ating bida ang estado nito ngayon at naglakas loob pa raw itong hamunin siya. Sa sobrang inis, sumigaw siya ng buong lakas at sumugod habang isinisigaw na mamatay na raw ang ating bida. Galit na sumugod si Yang Kui habang buong lakas na sumusuntok papunta sa ating bida. Pero sunod-sunod lang na umiiwas ang ating bida, at kahit anong gawin ni Yang Kui ay hindi niya ito matamaan. Napansin ito ng mga nanunood, at nagtaka ang isa kung bakit puro iwas lang ang ginagawa ni Feng Hao. Sagot naman ng isa pa na nasa ika-4 na antas ng martial apprentice si Yang Kui pero kahit nasa harap na niya si Feng Hao ay hindi tumatama ang mga atake nito. Nanatiling seryoso ang ating bida habang patuloy na umiiwas sa bawat galaw. Sa huli, nawalan ng balanse si Yang Kui at bumagsak patihaya sa lupa habang nakatingin lang ang ating bida. Hindi makapaniwala si Yang Kui habang nangingit-ngit ang ngipin at pawis na pawis. At galit na sinabing paano raw nangyari ito gayong nasa ika-3 antas lang ng martial apprentice ang ating bida. Nakatayo lang ang ating bida na nakahalukip-kap at nakangisi bago sarkastikong sinabing dapat daw bawasan ni Young Master Yang ang kakapractice ng bunganga at mas pagtuunan ang martial skills. Samantala, nagbulungan ang mga tao sa paligid at sinabing eye-opener daw ito dahil hindi ka panipaniwalang napipigilan ng isang 3rd level martial apprentice ang isang 4th level. Dagdag pa ng isa na nakarating lang daw sa 4th level si Yang Kui dahil sa pills at elixirs, pero agad siyang sinaway ng kasama at pinaalalahanan na naririnig sila, kasabay ng mahinang tawanan. Namula ang mukha ni Yang Kui matapos marinig ang usapan kaya galit na galit itong sumigaw at tinanong ang mga tauhan kung ano raw ang ginagawa nila at nakatayo lang. Agad niyang iniutos na sige na at patayin na ang ating bida, dahilan para sabay-sabay na humakbang pasulong ang 4 niyang tauhan na seryoso ang mga mukha. Biglang may narinig na boses na sumigaw ng teka lang dahilan para mapahinto ang lahat. Nagulat ang mga tauhan ni Yang Kui at Pasiga na tinanong kung sino raw iyon at magpakita, pero agad ding nanlaki ang mga mata nila nang makilala kung sino ito at nabanggit ang pangalang Feng Chen. Lumabas si Feng Chen, isang martial master, at kalmadong hinarap si Yang Kui habang sinasabing hindi ba raw ito martial arts competition at paano raw siya tatawag ng helper, dagdag pa nito na siya na lang ang makikipaglaro sa kanila. Biglang nagbago ang itsura ni Yang Kui at agad na yumuko habang pinagpapawisan, at magalang na sinabing nakita na niya si Uncle Feng at nadala lang daw siya ng bug zone ng damdamin. Sinabi pa niyang sa loob ng kalahating buwan ay sasali siya sa bloodline test ng 4 na clan at doon na lang daw sila maglalaban ng maayos ni Brother Feng. Kaya magpapalim na muna siya. Pero bago tuluyang umalis, lumingon si Yang Kui na may galit sa mukha at mariing sinabi kay Feng Hao na babayaran niya ng doble ang kahihiyang ibinigay nito sa kanya ngayong araw. Nanatiling nakatayo ang ating bida matapos umalis si Yang Kui, seryoso ang tingin habang iniisip ang nangyari. Samantala, galit na galit si Yang Kui habang kausap ang tauhan at iniutos na ihanda raw ang pinakamagagandang pills dahil papatayin niya raw ang ating bida sa harap ng buong lungsod sa loob ng kalahating buwan. Lumingon naman ang ating bida kay Feng Chen na nakatayo sa tabi at nakangiting tinanong kung kanina pa raw ba siya nanunood. Natawa si Feng Chen bago sinabing napansin siya ng anak at malaki na raw ang progreso nito, at sinigurong masusorpresa ang lahat sa loob ng 3 taon. Seryosong tumingin ang ating bida at buong determinasyong sumagot ng oo. Pagkatapos ng lahat, makikitang nakaluhod ang ating bida sa loob ng silid habang nakahawak sa mesa, seryoso ang poster na tila nag-eensayo. Lumipas ang oras at sa ilalim ng gabi ay makikitang nakaupo na siya habang naka-cross legs at nakatingin sa kalangitan. Hindi nagtagal ay may biglang tumawag sa kanya na Little Master, o Little Master, dahilan para mapatingala siya na halatang nagulat.
Biglang lumitaw ang munting babae na nakahiga sa unan habang lumulutang sa ere, at inis na sinabing ano raw ba at ginugulo ang tulog niya sa kalagitnaan ng gabi. Napanganga ang ating bida sa gulat habang nakatingala sa kanya. Hindi nagtagal ay ngumiti ang ating bida at sinabing Master, na ihanda na raw niya ang lahat ng ingredients na kailangan para sa martial peel, at tinanong kung paano raw ito ay refine at sa anong proseso. Agad namang naiinis na sumagot ang munting master at sinabing bakit daw ba ang komplikado gumawa ng peel at masyado raw siyang idiot. Dagdag pa nito na nasa loob naman daw ng katawan niya ang pharmacopoeia kaya kainin na lang diretsyo. Nanlaki ang mga mata ng ating bida sa narinig at nagtatakang tinanong kung kakainin lang daw ba ito ng direkta. Hindi pa rin makapaniwala ang ating bida at nagtatakang tinanong kung kakainin daw ba ito ng hilaw habang halatang pinagpapawisan. Napatahimik siya at napatingala na lang sa langit na tila hindi alam ang sasabihin. Makalipas ang ilang sandali ay napabuntong hininga siya bago sinimulang nguyain ang mga hilaw na sangkap, at agad na napangiwi dahil sa sobrang pangit ng lasa habang nagrereklamong ang sama raw ng lasa. Kahit nahihirapan ay sinabi niyang ano na raw ang susunod at titingnan na lang daw niya sa pharmacopoeia. Makikitang luhaan at hirap na hirap ang mukha niya habang patuloy na ngumunguya. Pagkatapos nguyain ang mga hilaw na sangkap, pumikit ng mariin ang ating bida at sinimulang pakalmihan ang sarili. Hindi nagtagal ay bumalot ang enerhiya sa buong katawan niya habang nakaupo at nakapikit, seryoso ang mukha. Sa isang iglap ay may kakaibang nangyari at biglang napalilibutan siya ng enerhiya, dahilan. Para mapasinghap siya sa gulat at masabi sa sarili na ano raw ito. Napatingin ang ating bida sa harap niya kung saan makikita ang isang mataas na tablet habang bumabalot ang enerhiya sa paligid nito. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang maliit na bilog ng enerhiya mula sa tablet. Kasunod nito ay bumuhos pababa ang isang malakas na enerhiya na tila dumadaloy papunta sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng ating bida sa gulat matapos maramdaman ang bigat nito. Pero agad ding napalitan ng tuwa ang kanyang mukha at masayang sinabing ang galing daw dahil puno siya ng enerhiya at pakiramdam niya ay lumakas din ang kanyang lakas, habang makikitang natatawa siya habang bumabalot ang enerhiya sa buong katawan niya.